Mahal na kapatid, malimit po ay ating tinutularan ang magagandang halimbawa na iniwan ng mga unang lingkod ng Diyos kung ang pag-uusapan ay ang pagsamba nila, pagluwalhati nila, paglilingkod nila sa dakilang Diyos na lumalang sa bawat isa sa atin. Halimbawa po, ang unang bayan ng Diyos, nakita natin ang kanilang pagsisikap na maitaguyod ang tawag sa kanila ng Diyos. Sa kabila po ng katotohanan na napakarami nilang pinagdaanan na mga pagsubok habang sila ay naglalakbay patungo sa lupang ipinangako. At sa kanilang pagsisikap na maitaguyod ang tawag sa kanila ng Diyos ay nagkaroon tayo ng inspirasyon na nag-uudyok sa atin na sana ay maging gayon ang ating paninindigan, ang ating kasiglahan sa paglilingkod at pagpupuri natin sa Diyos. Subalit, kung pag-aaralan natin ang naging kasaysayan ng unang bayan ng Diyos, ay masasabi po natin na hindi maganda ang kanilang naging wakas. Opo, ang simula nila ay maganda pero nagwakas sila sa kalagayang sila ay itinakwil ng Panginoon Diyos at iyon ang hindi natin dapat na tularan. Ang mga naunang lingkod ng Diyos ay merong hindi na itaguyod na panindiganan. Ano po ba ang hindi naingatan? Hindi na itaguyod na panindiganan ng mga unang lingkod ng Diyos at sabihin pa natin pati na ng mga tao ng sanlibutan. Pakinggan po ninyo ang babasahin ko sa awit 81, mga talatang 13, 11 hanggang 12, ganito po ang sinasabi. Ang tangi kong hangad, sana ako ay sundin. Sundin ang utos ko ng bayang Israel. Ngunit ang bayan ko'y hindi ako pansin. Di ako sinunod ng bayang Israel. Sa tigas ng puso, aking binayaang ang sariling gusto nila ay siyang sundan. Ano po ang hindi naingatan, hindi naitaguyod na panindiganan ng bayang Israel, maging ng mga tao ng sanlibutan? Kung inyong napansin, hangad ng Diyos. Ang sabi niya, hangad kong ang bayan ko ako ay sundin. Ako'y talimahin. Pero, ano nangyari? Ang sabi ng Diyos, ang bayan ko ay hindi ako pansin, hindi ako sinunod ng bayang Israel. Kaya sa tigas ng kanilang puso ay hinayaan ko sila na ang gawin ay ang sarili nilang gusto. Mga kapatid, ano po ang masamang ibinunga dahil hindi na panindiganan ng mga unang tao ng Diyos ang pagsunod, pagtalima sa mga kautusan ng Diyos? Jeremias 6:19 at 30, dito po sa salita ng Diyos. Buong mundo, makinig kayo. Magpapadala ako ng kapahamakan sa mga taong ito para parusahan sila sa kanilang masamang mga binabalak.
Sapagkat ayaw nilang pakinggan ang mga salita ko at itinakwil nila ang mga kautusan ko. Tatawagin silang itinakwil na pilak dahil itinakwil ko sila. Ano po ang masamang ibinunga, mga kapatid? Dahil ang mga unang tao ng Diyos ay hindi naitaguyod, hindi napanindiganan ang pagsunod sa mga utos ng Diyos. Ang sabi ng Diyos, magpapadala ako ng kaparusahan sa mga taong ito para parusahan sila, para mapahamak sila sa kanilang mga masasamang balak o masasamang gawa. Anong naging pagtrato sa kanila ng Diyos? Dahil sila'y itinakwil na. Ang sabi po sa ating binasa ay tatawagin silang itinakwil na pilak sapagkat itinakwil ko sila. Mga kapatid, ang kasunod nating tanong ay, ang unang bayan ng Diyos lamang ba ang hindi nakapanindigan sa pagsunod sa kanyang mga kahatulan, sa kanyang mga kautusan? Ang babasahin ko ay Ikalawang Pedro 2:1. Sa makatwid ay panahong Kristiyano na ito. Dinggin nyo, mga kapatid, nung una lumitaw sa Israel ang mga bulaang propeta. Sa inyo naman may lilitaw na mga bulaang guro. Gagamitin nila ng katusuhan ang pagtuturo ng mga aral na makasisira sa inyong pananampalataya. Itatakwil nila ang Panginoong nagligtas sa kanila, kaya't biglang darating sa kanila ang kapahamakan. Ang unang bayan ng Diyos lang ba ang hindi nakapanindigan, nakapagtaguyod sa pagsunod sa mga kautusan ng Diyos? Hindi lamang sila, maging ang Iglesia ni Kristo noong unang siglo. Alam niyo, mga kapatid, nung buhay pa ang Panginoong Kristo, nung narito pa siya sa lupa, nung buhay pa ang mga apostol, natuto naman ang mga unang Kristiyano na manindigan sa pagsunod sa tunay na aral. Pero ano po ang nangyari? Nang si Kristo ay umakyat na sa langit at namatay ang mga apostol, wala na yung mga apostol. Sapagkat nung umakyat sa langit ang Panginoong Kristo, iniwan niya sa mga apostol ang kapamahalaan sa iglesia para sila yung makapangasiwa. Ano nangyari nung namatay na ang mga apostol? Ang sabi po sa talatang ating binasa, lumitaw ang mga bulaang guro. Nagsimulang magturo ng mga hindi naman tunay na aral. Mga aral na maghahatid sa kanila ng kanilang pagkawasak. Alam natin ang kasaysayan, mga kapatid. Ang Iglesia ni Kristo noong unang siglo ay lubusang natalikod. Kaya, maliwanag po na dito sa mga talatang ating binasa na ang unang bayan ng Diyos, ang unang Iglesia ni Kristo o ang Iglesia noong unang siglo ay kapwa hindi nakapanindigan sa pagsunod, hindi naingatan ang pagsunod sa mga utos ng Diyos. Kaya ano tuloy ang ipinasya ng Diyos? Bunga ng hindi pagsunod ng mga tao sa kanyang mga kahatulan, maging ng mga ibinukod niya para maglingkod sa kanya. Tingnan ninyo ang Isaiah 24:5-6, ganitong pahayag. Ang daigdig na ito ay magiging karumal-dumal dahil sa mga taong may maruming pamumuhay, mga taong lumalabag sa tuntunin ng kautusan at ayaw tumalima
sa walang hanggang tipan. Kaya't ang mundo ay magdaranas ng sumpa at magdurusa ang mga nilikha dahil sa kanilang kasamaan at ilan lamang ang matitira. Kaya gaya po ng nasasaksihan ng marami sa atin, ang mundo ay napakagulo, napakasama, napakadilim, napakahirap ng kalagayan ng buhay ng tao dito sa mundo. Maraming pagpatay, tigmaan, kaguluhan sa iba't ibang mga dako, mga kapatid. Yan ang katuparan ng itinakda ng Diyos na sumpa sa mundo. Ang nakalulungkot, sa halip na makilala, mapagtanto ng tao ang tunay na dahilan kung bakit nangyayari sa mundo ang mga bagay na ito, ay nagsisisihan pa sila eh. Ang masama, ang Diyos pa ang kanilang sinisisi sa lahat ng nangyayaring ito. Kaya mga kapatid, napakasama na hindi tayo makapanindigan sa pagsunod. Masama na makabitiw tayo sa pagsunod sa mga kautusan ng Diyos. Sa oras na yon ay ating nagawa, ay hindi ito makabubuti sa atin. Pag-usapan natin, mga kapatid, sa puntong ito ng ating pag-aaral. Paano naman yung mga tao o lingkod ng Diyos sa mga huling araw na ito? Sila ba'y katulad lamang ng unang bayan ng Diyos? Katulad lamang ng mga kaanib sa iglesia noong unang siglo? Na sa halip na maligtas, sa halip na magmana ng mga pangako ng Diyos ay itinakwil, nasumpa. Ano po ang isang katangian ng mga lingkod ng Diyos sa mga huling araw na ito? Pakinggan nyo. Ang Apokalipsis 14:12 hanggang 15, ganito po ang pahayag. Narito ang pagtitiyaga ng mga banal, ng mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at ng pananampalataya kay Jesus. Narinig ko ang isang tinig mula sa langit na nagsasabi, isulat mo, mapalad ang mga patay na nangamamatay sa Panginoon mula ngayon. Oo, sinasabi ng Espiritu upang sila'y magpahinga sa kanilang mga gawa sapagkat ang kanilang mga gawa ay sumusunod sa kanila. Nakita ko at narito ang isang alapahap na maputi. Nakita ko na nakaupo sa alapahap ang isang katulad ng isang anak ng tao na sa kanyang ulo may isang putong na ginto at sa kanyang kamay may isang panggapas na matalas. At lumabas ang ibang anghel sa templo na sumisigaw ng malakas na tinig doon na nakaupo sa alapahap. Ihulog mo ang iyong panggapas at gumapas ka sapagkat dumating ang oras ng pagkapas sapagkat ang aanihin sa lupa ay hinog na. Mga kapatid, ang mga talatang ito ay tumutukoy sa araw ng paghuhukom na yun din ang sinasabi na araw ng pagkapas. Ano po ang masusumpungan sa mga lingkod ng Diyos sa mga huling araw na ito pagka dumating na ang araw ng paggapas? Mayroong mga masusumpungan na naging matiyaga sa pagsunod. Ano ba ang katumbas nung salitang naging matiyaga sa pagsunod? Nagtataguyod, naninindigan. Sa mga katwid, yung mga taong yan
Sila ay ika nga ay complete opposite ng mga unang lingkod ng Diyos na hindi naging matyaga sa pagsunod. Hindi nakapanindigan sa pagsunod. Pero sa mga huling araw na ito, sa mga hinirang ng Diyos sa mga huling araw na ito, ay merong masusumpungan pagdating ng araw ng paghukom, patuloy na sumusunod. Ito rin ang katibayan natin, mga kapatid. Kaya natin sinasabi na ang bayan ng Diyos sa mga huling araw na ito ay hindi matatalikod ng lubusan. Merong ilan na tumalikod na at nakita natin na nangyari yan. Pero hindi lahat. Mayroong maninindigan. Mayroong magpapatuloy sa pagsunod sa mga utos ng Diyos. Nawa po, mga kapatid, loobin ng Diyos na tayo'y kasama ron. Sana maawa ang Diyos na kung sakali dumating ang wakas, wakas ng ating buhay o wakas ng mundo, nasa uri tayo madatnan na nagtiyaga na sumunod. Nanindigan sa tama. Hindi ang pinag-uusapan dito ay hindi, maganda naman yung simula ko eh. Hindi po. Kailangan maganda yung simula, maganda rin ang alin, ang wakas. Pero sa nakikita natin ngayon, mga kapatid, dahil nga sa nangyaring ito sa iglesia, ay meron tayong mga nakita, oo, bumilang ng taon, nakaanib sa iglesia, umawak ng mga tungkulin, pero ano na ang pananampalataya nila ngayon? Yung iba, iba na ang pananampalataya. Yung iba ay wala nang pananampalataya. Bakit? Wala nang inaasahan sila na mabuti pa na mangyayari, maganda pang mangyayari kung magpatuloy sila sa pagsunod. Wala na. Yan ang totoo. Hindi pwedeng lagyan ng ika nga i-sugarcoat yan. Hindi. Yan ang realidad. Yung iba, ang sabi nga namin sa inyo, ay nasubukan na. Kasi itong nangyayaring ito, pagsubok ito eh. Yung iba, nasubok. Hindi pala makapaninindigan. Hindi pala makapananatili sa pagsunod. Tatandaan natin mga kapatid, kaya ito ipinahintulot ng Diyos na mangyari sa iglesia ay kailangang dalisayin eh. Hindi maaari na makarating sa bayang banal yung hindi dalisay ang pananampalataya. Pero huwag kayong magkamali na porke nakapagtataguyod tayo ngayon, makararating tayo sa wakas na karapat-dapat. Hindi natin masasabi yun, mga kapatid. Sapagkat niyong bukas nga, hindi natin alam kung ano ang mangyayari.
Ano ang dapat nating pagsikapang gawin hangga't buhay tayo? Hangga't ipinagkakaloob po ng Diyos ang ating buhay at ang pagkakataon, gawin natin ang pagsunod sa kanyang mga kahatulan. Sapagkat kung hindi natin gagawin yun, ay ano pa itong pinagsisikapan natin ngayon? Ano pa itong pinag-aaralan natin ngayon? Kung hindi tayo magpapatuloy sa pagsunod, ay nangangahulugan na ah, tinakasan na tayo ng ating pananampalataya. Pero kung sumasampalataya tayo at malinaw sa atin ang ating sinasampalatayanan na sundin ang utos ng Diyos, ang kanyang kahatulan, ay paano natin matitiyak na patuloy nating natatanggap ang kanyang mga aral? Balikan po natin ang aklat po ng Isaiah sa 2. Ang talata naman po ay 3. Ganito po ang ating mababasa, mga kapatid. Ang maraming taong lalapit sa kanya ay magsasabi ng ganito, "Halika kayo, umahon tayo sa bundok ng Panginoon, sa templo ng Diyos ni Jacob, upang malaman natin ang kanyang mga daan at matuto tayong lumakad sa kanyang mga landas, sapagkat sa Sion nagmumula ang kautusan at sa Jerusalem ang salita ng Panginoon." Sa matagal na nating mga napag-aralan at naituro na sa atin, saan natin madalas na tinatanggap ang mga salita ng Diyos? Sa templo ng Diyos, sa panahon ng mga pagsamba. Ngayon, ayaw nila tayong payagan na makapasok sa templo o sa bahay-sambahan. Ay saan natin natatanggap ang mga kalooban ng Diyos na dapat nating sundin, matiyaga na tuparin hanggang sa pagdating ng kawakasan? Ito ang ibiniyaya sa atin ng Diyos na paraan para tumanggap ng kanyang mga aral. Kaya, huwag nating pababayaan ang ating mga pagtitipon. Kung paanong noon ay napagtatalagahan natin ang pagdalo sa pagsamba, sa mga gusaling sambahan, eto nga ang paraan natin eh. Huwag natin itong pababayaan. Kailan, higit sa lahat, nasasamba at hahanapin ng mga tunay na lingkod ng Diyos ang kanyang mga kautusan. Awit 18:4 hanggang 6. Gapos ako ng tali ng kamatayan. Siniklot ng alon ng kapahamakan. Nabibingit ako sa kamatayan. Nakaubang na sa labi ng libingan. Kaya't ang Panginoon ay tinawag ko sa aking kahirapan, humingi ng saklolo. Mula sa templo niya, dinig ko'y narinig, umabot sa kanya ang aking pag-ibig. Sa panahon ng matinding mga pagsubok, sa panahon ng mga matitinding kapigatian, lalong sasamba, lalong hahanapin ng mga tunay na lingkod ng Diyos ang kautusan ng Diyos. Kaya, mga kapatid, ulit, sasabihin na naman namin sa inyo, pag nakarinig kayo dito ng ibang aral, ng ibang doktrina na hindi naman natin tinanggap mula sa tunay na sugo, ang sabi namin sa inyo, maghiwa-hiwalay na tayo. Pero hindi gayon ang gagawin namin. Kung ano yung ating narinig, noon, yun din ang maririnig ninyo ngayon. Kung ano yung tinanggap natin, noon, yun ang itataguyod natin dito. Mahalaga yun eh. Kaya nung tagubilin po ng Diyos, sa mga tumatanggap ng kanyang mga salita, kawikaan,
Dito sa 3, sa 1 hanggang 4. Anak ko, ang aral ko, huwag mong lilimutin. Lahat ng aking utos, sa isipan mo'y itanim, upang araw mo'y tumagal, humaba ang iyong buhay, at maging masagana sa lahat ng kailangan. Pananalig at katapatay, huwag mong tatalikdan. Ikwintas sa iyong liig at itanim sa iyong isipan. Sa gayon, sa iyo ay malulugod itong Diyos, magiging mabuti ka sa paningin ng sansinukoy. Ano po ang tagubilin ng Diyos sa mga tumatanggap ng kanyang mga salita? Ang sabi ng Diyos, hindi kami. Ang sabi ng Diyos, anak ko, ang mga salita ko, ang mga itinuturo ko, huwag mong lilimutin. Ang sabi ng Diyos, katapatan, pananalig, huwag mong tatalikdan. Ikwintas mo sa iyong liig, itanim mo sa isipan mo. Ano po ang kabutihan kung ang mga salita ng Diyos ay hindi natin lilimutin, kung ang katapatan ay pananatilihan natin? Ang sabi ng Diyos, malulugod ako. Anong katumbas ng mga salitang yan ng Diyos? Ang katumbas niyan manindigan ka sa pagsunod. Pumirmi ka sa pagsunod. At yan ay hindi nagawa ng Israel at ng mga unang kaanib sa Iglesia ni Cristo noong unang siglo. Mga kapatid, sapat na ba na matanggap natin yung salita ng Diyos? Pumasok dito, lumabas doon. Sapat na ba na alam natin yung doktrina? Sa panig po ng mga magulang, lalo na ano po ang dapat nilang tiyakin para yung kanilang mga anak sundin ang mga utos ng Diyos. Pakinggan natin. Ngunit kaingat kayo, ang mga bagay na inyong nasaksihan ay huwag niyong kalilimutan o ipagwawalang bahala habang kayo'y nabubuhay. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak at sa mga apo. Huwag ninyong kalilimutan ang sinabi ng Panginoon nang kayo'y nasa harap ng bundok ng Oreb. Tipunin mo sa harapan ko ang buong bayan. Ituturo ko sa kanilang aking mga utos upang magkaroon sila ng takot sa akin habang sila'y nabubuhay. Ituturo naman nila ito sa kanilang mga anak. Sa panig po ng mga magulang, lalo na anong dapat nilang tiyakin para yung kanilang mga anak patuloy na sumusunod sa mga kautusan ng Diyos. Ang sabi ng Diyos, yung aral ko, yung turo ko, huwag ninyong kalilimutan at ituturo ninyo ito sa inyong mga anak. Pasensya na po, mga kapatid, paumanhin po, magtatanong lang kami sa inyo. Nagagawa po ba ninyo yan? Ilan kaya sa magulang na nakikinig ngayon ang patuloy na ginagawa yan? Tandaan nyo, pananagutan ninyo sa Diyos yan, hindi sa amin. Pananagutan ninyo yan sa Panginoon, hindi sa kanino mang tao. Kaya maligayang pagmasdan na yung buong sambayan mula sa magulang, talino, maalam sa doktrina, maalam sa mga kalooban ng Diyos. Hindi siya pumapayag na siya lang nakakaalam, pati yung kanyang mga anak. Ituturo niya yun.
ipapakilala niya ang Panginoon kung gaano kabuti ang Diyos, kung gaano siya makapangyarihan, kung gaano siya makatarungan, kung gaano siya kabuti sa lahat ng nangatatakot sa Kanya. Alam po ba ninyo kung ano ang idudulot sa mga anak kapag sagana sila sa pagtuturo, pagpapaalaala sa kanila ng mga salita ng Diyos? Pakinggan ninyo 78:6-7. Ganito po ang pahayag. Upang maalaman ng lahing darating sa makatwid bagay ng mga anak na ipinanganak, na siyang magsisibangon at magsasaysay sa kanilang mga anak, upang kanilang mailagak ang kanilang pag-asa sa Diyos. At huwag kalimutan ang mga gawa ng Diyos, kundi ingatan ang kanyang mga utos. Ano po ibubunga pagka yung magulang nangangaral, nagtuturo, nagpapaalaala sa kanyang mga anak ng mga kahatulan ng Diyos? Ang sabi ng Diyos, upang sila'y matuto din naman na maglagak ng pag-asa sa Diyos. Ganyan ba ang kabataan ng sanlibutan? Hindi po. Pagtitiwala nila ay dun sa kanilang mga peers, sa kanilang barkada. Kilala ba ang Diyos? Hindi po. Ang mga kabataan ng sanlibutan, turuan mo, akayin mo, kumilala sa Diyos. Ayaw. Maglingkod tayo sa Diyos. Anong pakinabang dyan? Sa ano sila nagtitiwala? Sa sarili nila. May lalo na po yung mga nakapagtapos. Yung mga, ibig sabihin talagang mataas ang pinag-aralan. Ang tiwala ba niya na yun sa Diyos? Pero maraming mga anak ng mga kapatid, opo, may pinag-aralan. Pero pagka ang pag-uusapan ay salita ng Diyos, yun ang prioridad. Marunong siyang magpasakop sa utos ng Diyos. Bakit? Naturuan yan Naakay yan At yan ang mga kabataan hindi magdudulot ng pait sa kalooban ng kanilang mga magulang. Paano po kung halimbawa, yung anak na naturuan na gayon, maiwan ng kanyang ama, ng kanyang ina, sa anumang kadahilanan? Ano ang katangian ng mga kabataang naturuan manalig sa Diyos, maglagak ng pag-asa sa Diyos? Pakinggan natin ang 27 Gs. Iwan man ako ng aking mga magulang, kayo naman, Panginoon, ang mag-aalaga sa akin. Yan. Yan ang mga kabataan na magiging mapalad pagdating ng araw ng pag-uukol. Naturuang maglagak ng pag-asa sa Diyos, maiwan man ng kanilang mga magulang, sumasampalataya sila. Lilingapin sila ng Diyos. Kaya mga kapatid, balik tayo sa isyu ng ating leksyon sa pagkakataong ito. Ang unang bayan ng Diyos, ang unang iglesia, ay mayroong hindi na panindiganan. Hindi sila nakapanindigan na sundin at ingatan ang mga kautusan ng Diyos. Tayo sa mga huling araw na ito, dahil sa pagtawag sa atin ng Diyos sa iglesia, nagkaroon tayo ng pagkakataon na tayo'y maging sisidlan
ng mga tunay na aral. Inaasahan ng Diyos na maninindigan tayo na itaguyod ang pagsunod. Pero sa katotohanan, mga kapatid, sa pagsubok na ating dinaranas ngayon, may mga pagkakataon talagang nahihirapan tayo. May mga pagkakataon na iisip natin na itatanong natin kahit sa Diyos eh. Bakit niya ipinahintulot mangyari sa atin ito? Na itatanong natin minsan sa ating sarili, para bagang layo ng Diyos. Lalong sumisidhi ang ganyang kaisipan at damdamin pagka sunod-sunod pa ang pagsubok at dagok sa ating buhay. Minsan naiisip natin, baka galit ang Diyos dahil nagkasala ako. Baka yung paninindigan ko sinusubok. Kaya ano ang dapat nating ipagmakaawa? Pagka dumarating sa ating buhay yung pagkakataon na naiisip natin para bagang ang layo ng Diyos dahil sa mga kapigatian na dinaranas natin ngayon. Pakinggan nyo, babasahin ko ay sinipi natin mula sa isang salin. 71:1 hanggang 2 at 12. Panginoon, sa inyo ako humihingi ng kalinga. Huwag ninyong pabayaang ako'y mapahiya. Tulungan niyo ako at iligtas sapagkat ikaw ay matuwid. Dinggin ninyo ako at iligtas. O Diyos ko, huwag niyo po akong layuan at agad akong tulungan. Mga kapatid, kung dumaranas tayo ng mga kapigatian sa ating buhay, kung dumaranas tayo ng mga pagsubok, maging honest tayo sa ating sarili. Bakit namin sinabi yun? Sapagkat may mga pagkakataon talaga na hindi rin tayo lubos na nakasusunod. Subalitan mo ng dahilan ang pinakamabisang solusyon, mga kapatid. Ipangako natin sa Diyos na habang ipinagkakaloob ang buhay na ito, ay susundin natin siya at pupurihin natin siya. Iingatan natin ang kanyang mga kautusan at kailanman ay hindi tayo tatalikod sa kanya. Yan ang ating hilingin sa Diyos. Mga kapatid, tumayo kayo at tayo'y mananalangin. Panginoon, na aming Diyos, salamat po ng marami sa iyo. Ang pagkakataong ito, sinasampalatayanan namin. Ipinagkaloob mo para ipaalaala sa amin na ang nais mo maging mapalad kami pagdating ng araw ng kawakasan. Maawa ka po sa amin, Ama. Alalahanin mo ang aming pagsisikap. Alalahanin mo ang hangarin namin na kami makarating sa hangganan ng paglilingkod na ito. Makarating kami sa kasakdalan ng aming pananampalataya sapagkat iyon ang magiging mapalad sa araw ng kawakasan. Naging dalisay ang pananalig, ang pananampalataya, karapat-dapat sa pangakong kaligtasan. Kung susuriin namin ang aming sarili, Ama, alam namin
Hindi kami karapat-dapat. Marami kaming pagkukulang. Nakita mo kami sa mga pagsuway. Maaari po ba bigyan kami ng pagkakataon, mapatunayan namin sa iyo higit sa lahat, nakahanda kami na sumunod, manindigan sa iyong mga kahatulan. Naman Diyos, basbasan mo po lahat ng sumasamba. Alam namin ikaw lang ang nakakaalam kung ilan ang maliligtas pagdating ng araw ng paghuhukom. Ilan lamang ang magiging karapat-dapat. Opo, ipinahayag mo, marami ang tinawag, subalit kakaunti ang hinirang. Nawa po, Ama, makabilang kami sa magiging mapalad pagdating ng araw ng paghuhukom. Kaya naman, sa pagdalisay na ito na nangyayari sa amin, patatagin mo kami sa aming pananalig, sa aming pananampalataya. Ibiyaya mo ang lakas na aming kailangan sapagkat nais naming makapanindigan sa pagsunod sa lahat ng panahon ng aming buhay. Gamitin mo po ang mga pagsamba namin para maakay kaming lahat sa matuwid na landas na maghahatid sa amin sa kaligtasan. Pangako namin sa iyo, habang binubuhay mo kami, mabubuhay kami sa kabanalan, paglilingkuran ka namin, dadakilain namin ang iyong mga kautusan. Ibiyaya mo sa aming mga kapatid ang mga kailangan nila sa araw-araw. Itawid mo ang kanilang pamumuhay, ang kanilang buong sambahayan. Magkaisa silang palagi sa pagpupuri at pagbibigay ng kalwalhatian sa iyo. Ama, nananalig kami, pinatawad kami sa aming kasalanan. Pinasbasan mo kaming lahat sa ngalan ni Jesus na dakila naming tagapagligtas. Amen.